Mga gwardya. Dalhin ang pamalo. Ama, mahalaga ang buhay ng mga mahalika. Ngunit mahalaga rin ang buhay ng mga karaniwan. Bilang mga manggagamot, dapat tayong maging mapagmalasakit. Huwag tayong maging mapili sa katayuan. Ang aming Angkang Zug ay nagsilbing manggagamot ng imperyo sa ilang henerasyon. Tanging mga maharlika lamang ang ating pinapagaling. Ito ang ating tradisyon, ang ating pamana. Ipinagmamalaki ng aming pamilya. Dapat nang winakasan ang ganitong tradisyon. Gago. Simula ngayon. Ipinatapon ka na sa angkang ito. Kumain ka muna. Hoy, hindi mo ba narinig? Nag-anunsyo ang chairman ang makapagpagaling sa kanya ay pakakasalan ang apo niyang babae. Naku, naiinggit ako. Kung lang sana ako marunong ng medisina, edi magiging manugang na ako ng pamilyang Chen. Ikaw, tigil na sa panaginip. Kuya Wang, totoo ba ang sinabi mo? Walang duda. Ano, akala mo'y palakang lupa na makakain ng gansa? Payo ko sa'yo, dapat alam nating mga hamak kung saan tayo lulugar. Tigil na sa pagdimithi. Tama, napakaganda niya. Chen yan. Yan. Talagang gusto kita. Pakiusap, binibiningli, huwag kang ganyan. Yan, hindi mo ba ako bigyan ng pagkakataon? Binibiningli, hindi talaga tayo bagay. Chen yan. Makinig ka sa akin. Kung hindi ako kumilos sa likod, sa tingin mo'y magiging maayos ang lahat. Kung ganoon nga, salamat sa'yo. Chen yan. Hindi sapat ang salita. Alam mo ang gusto ko, ikaw. Chen yan. Huwag mong tanggihan ang kabutihan ko. Hindi napipilit ang pag-ibig, binatang Li. Lene. Ipinaparangal ko ang iyo sa paghabol sa iyo. Patuloy kang sumuway at papaniguradong mawawala ang pamilya Chen sa Hengsheng. Lene. Mabuti pang umasa sa sarili. Kung hindi mabubuhay ang mga Chen sa Hengsheng, tadhana na yan. Walang makakalaban sa kapalaran. Bless you. Tadhana. Sa Hengsheng. Ang mga Li ang may kontrol sa lahat. Kaya naming baguhin ang kapalaran ng mga Chen. Mabuhay o mamatay. Ikaw ang pipili. Nasa sayo na yan. Manager Chen, may sira ang TCA sa lobby. Pwede mo ba itong tingnan? Bakit hindi mo alam ang lugar mo? Ano bang ginugulo mo? Alam mo ba kung sino ka? Binatang Li. Hindi mo mga tauhan ang pamilya Chen para pagsabihan. Chen yan, huwag mo akong subukan. Isang walang kwentang gwardiya. At ipagtatanggol mo pa siya. Akala mo ba walang hanggan ang pasensya ko? Sa pagtitiis? Binatang Li, ito ang nobyo ko. Hindi ko ba siya maipagtanggol? Ano ang ibig mong sabihin? Bakit ka nagpakababa para sa kagaya niya? Sino ang nakakapagsabi tungkol sa puso? Eksakto. Nagmamahalan kami niyan. Sarhan mo ang bibig mo. Alamin mo ang estado mo. Sir, sa respeto, hindi ko hahayaang guluhin mo ang nobya ko. Pinapauwi na kita. Ulitin mo. Umalis ka. Ngayon, o ipapaalis kita. CJ. Aalis na ako. Chen yan, tandaan mo. Magiging akin ka rin, babaeng lihaw. At ikaw. Walang kwentang palamunin. Maghintay ka lang. Babawian kita ng paunti-unti. Akala mo karapat-dapat kang agawin ang babae ko. Ayos ka lang. Ayos lang ako. Pasensya na sa abala. Walang anuman. Alam mo naman, nung ako'y lugmok, ikaw ang kumuko. Binigyan mo ako ng trabaho. At tahanang masasandalan. Ito na lang ang maitutulong ko. Pasensya na kanina. Pinapanggap kitang boyfriend ko. Ngayon, kalaban mo na si Lihaw. Okay lang, Manager Chen. Hindi ako takot sa kanya.
Ah, ikaw pala. Manager Chen, ako si Liu Xing. Huwag mo na akong tawaging Manager Chen. Chen yan na lang. Ah, si Jay. Manager Chen, Chen yan pala. Chen yan. Kung ayaw mo sa kanya, pwede kong suriin ang chairman. Marunong ako sa gamutan. Kapag naagapan siya, hindi ka na mapipilit pakasal kay Lihaw. Marunong ka sa medisina. Bihira ang kondisyon ng lolo ko. Hindi ito kayang gamutin ng karaniwang doktor. Medyo duda ako. Pero tiwala ako. Tulong. May tao ba dyan? Saklolo. Meron bang makakatulong? Bibi. Anong nangyari? Anong problema? Ano nang nangyayari? Bigla siya. Bibi, ayos ka lang. Bibi, sumagot ka. Bibi. Pwede akong tumulong. Ma'am, hindi nakatutulong to sa bata. Sino ka? Marunong ka ba? Liu Xing, huwag kang makulit. Naku naman, isang gwardya nagpapanggap na bayani. Akala mo makakatulong. Hindi alam ang lugar niya. Ma'am, kung maghihintay pa tayo, mapeperwisyo ang buhay ng bata. Isa ka lang namang gwardiya. Paano kita mapagkakatiwalaan? Nanghihina na ang bata. Tingnan ko, Bibi. Sagipin mo siya. Liu Xing. huminahon ka. Ayos lang. Ma'am, may sakit sa puso ang anak mo, di ba? Magtiwala ka. Kaya kong iligtas siya. Ma, sumakit ang dibdib ko sandali, pero okay na ngayon. Salamat sa Diyos. Muntik na akong mamatay sa takot. Ang galing ng binatang ito. Parang milagro ang ginawa. Matagumpay ang operasyon sa puso ng bata. Pero may problema sa arterial duct. Naayos ko na. Binata, maraming salamat. Ito'y munting pasasalamat. Tanggapin mo sana. Black gold card na milyon ang halaga. Napakabait nitong tao. Huwag na. Ayos lang. Binata, sa galing mong ganito, sumali ka sa kumpanya ko. Salamat sa alok. Pero kontento na ako sa trabaho ko. Salamat. Pero, Gusto kong bayaran ang utang na loob. Tanggapin mo. Hindi naman ganun. Business card ko. Tawagan mo ako kapag kailangan mo. CJ, Hindi ko alam na doktor ka pala. Halos mabaliw ako sa pag-aalala. naniniwala ka na ngayon? Hengsheng Song Grupo. Song Grupo. Malakas ba sila? Mas makapangyarihan kaysa pamilya. Lola, Chen yan, umuwi na tayo. Ang lolo mo, malapit nang mamatay. Chen yan? Anong problema? si Lolo malala na. Huminahon ka. Dalhin mo ako sa kanya. Mga tao. Huminahon kayo. Sa 30 taon kong pagdodoktor. Walang sakit na hindi ko nagamot. Ako ang Diyos na manggagamot na si tao. Ikaw ba ang maalamat na Diyos na manggagamot? Ako ang apprentice niya. Naman ako ang kanyang kakayahan. Ang guru ko ang numero 1. Sa buong bansa. Ako. Pangalawa. Kapag gumaling, hindi makakalimot ang pamilya Chen. O ang kabaitan ng pamilya Li. Lola, huwag po kayong ganyan. Huwag na po tayong magpanggap. Dahil sa relasyon namin iyan. Magiging pamilya rin tayo. Siyempre. Sa isang karayom lang. Sinisiguro ko. Mawawala ang sakit na ito. Tigil. Yan. Bakit kayo sabay? Nabanggit ko na ang dahilan. Dinala ko si Liu Xing para gamutin si Lolo. Siya. Sino ka? Bakit mo ako pinipigil sa pagsagip sa kanya? Pagsagip? Parang pag... Ang acupuncture mo'y nagpapasigla lamang ng meridians.
at pwedeng magdulot ng panganib. Hoy! Liu Xing. Dapat mong malaman ang lugar mo. Paanong nagduda ka sa paraan ng banal na manggagamot? Gustong mo bang patayin si Lolo? Chen Yan, sabi ng guard na ito kaya niya. Huwag kang magpaloko. Lola, marunong talaga siya sa gamot. Siya, kung magaling siya. Bakit siya magiging guard lang? Hoy! Kung pangalan o pera ang habol mo, huwag mong isugal ang buhay ng tao. Ngayon, ako ang magtuturo sa'yo. Huwag mong itusok yan. Hindi kami susunod sa iba, ang kanang Chen kami. Lola, Ayos ka lang ba? Pasensya na, huwag kang magalit. Nag-aalala lang ako kay Lolo. Ayos lang ito. Banal na manggagamot. Ituloy mo na ang acupuncture. Turuan mo ang batang to. Ng leksyon. Mabuti. Nagigising na, tatay. Gising na. Salamat sa langit. Talagang banal na manggagamot. Lola. Siyempre. Binata. Natapos na ang palabas mo. Ngayon makikita niyan ang tunay mong pagkatao. Napakaganda nito. Salamat, banal na manggagamot. Isang batang wala pang alam. Nang ahas na magpasikat sa harap ko. Hindi ka welcome dito. Lumabas ka. Pagsisisihan mo to. Liu Xing. Bilis, kumuha ng papel. Anong nangyayari? Banal na manggagamot, ano nang nangyari? Anong nangyayari? Huwag mag-alala, huwag mag-alala. Pagkatapos mailabas ang naninikip na dugo, gagaling na siya. Opo, Lola. Maniwala kay banal na manggagamot. Sasaktan ko ba si Lolo? Tingnan mo siya. Naging estudyante ako ng Dr. Sage na si Tao. Wala akong sakit na hindi kayang gamutin. Kapag sinabi kong ayos siya, ayos siya. Liu Xing. Ang pag-aaral sa Sage ay hindi nangangahulugang hindi ka pwedeng Isang gwardiya lang ang kapal mo. Ngayon, tuturuan kita ng leksyon. Ang mga usapin ng pamilya Chen ay hindi mo pakialam. Pangahas ka at nagsalita ng ganyan kay Ginoong Li. Lola, wala sa sarili si Lolo. Patingnan na lang natin kay Liu Xing. Yamang insistent ang batang to. Kung may mangyaring masama, siya ang sisihin. Bata. Yamang pinagdudahan mo ang kakayahan ko. Sige. Ikaw na ang magsubok. Dr. Sage, tama ba to? Huminahon ka. Nakontrol ko na ang kanyang kalagayan. Alam ko ang ginagawa ko. Gising na. Bakit parang namamaga at masakit ang tiyan? Tagapangulo. Dahil biglang nabuksan ang mga meridian, nagdulot ng bigla ang pagtaas ng dugo at kaya ka nagsuka ng dugo at hinimatay. Ang sakit ng chairman ay nangangailangan ng pasensya. Tama na. Ako ang Dr. Sage, may mabuting hangarin. Pinagbigyan kita. Ngunit ikaw, nagnakaw ng credit, nang hamak sa akin. Isang gwardiya lang. Puro kasinungalingan. Epekto ito ng ginawa ng Dr. Sage, kaya gumising si Lolo. Dr. Sage, huwag po kayong magalit. Kumusta ang pakiramdam mo? Ang gaan ng dating ng karayom ng Dr. Sage. Narinig mo yun, bata? Huwag ka nang magpahiya. Hindi ka welcome sa pamilya Chen. Lumabas ka. Umalis ka na, o ako mismo ang magpapalayas sa'yo. Pansamantala ko lang napigil ang sakit ng chairman. Babalik ito sa loob ng 7 araw. Mas malala pa kaysa dati. Gago ka, pangahas mong minura si Lolo. Liu Xing, umalis ka na. Chen Yan, ano ang gusto mong sabihin? Tungkol kahapon. Pasensya na. Nag-aalala lang kayo para sa pamilya. Naiintindihan ko. Salamat. Sa totoo lang, profesional ang itsura ng akupuntura mo. Sino ang nagturo sa...
Karamihan sariling pag-aaral. Tungkol sa kalagayan ni Lolo, totoo bang babalik sa 7 araw gaya ng sinabi mo? Bakit gumaling siya pagkatapos ng unang gamutan? Matagal na barado ang mga meridyano niya. Natural na masarap sa pakiramdam ang biglaang ginhawa. Parang nagpapakawala ng tubig sa Masarap sa pakiramdam ang padalos-dalos na aksyon. Pero kapag walang maayos na plano, mas maraming problema ang maidudulot nito. Ganyan din ang kalagayan ng lolo mo. Imposible talaga? Kaya, kailangang bantayan ng maigi ang kalagayan niya. Hindi maiiwasan ang pagbalik nito. Ano ang dapat nating gawin? Huwag kang mag-alala. Nandito ako. Chen Yan. Mahal kita. Gagamutin ko ang lolo mo, pero hindi kita pipilitin pakasalan ako. Bakit ngayon mo lang sinabi? Aalis na ako. Huwag kang mag-alala. Hinihiling ni Lihaw. Opisyal na sagot ng pamilya Chen. Sang-ayon ba tayo sa kasal ni Chen Yan o hindi? Inayos ni Young Master Lee ang lunas. Dapat tuparin natin ang pangako. Ang pagsasama sa Angkan Lee. Makikinabang din ang pamilya Chen. Tama. Pambihira ang kakayahan ng Divine Healer. Pero sabi ng konsultasyon fee niya, ay 1,000,000. Sinabi ni Young Master Lee, sagot niya ito. Regalo bilang paggalang sayo. Haha. Oo, kapag gumaling na si Lolo, at pag nagkaisa tayo sa mga Lee. Hindi na importante ang halagang ito. Chenhai. Sabihin mo kay Young Master Lee, ang kasal na ito ay aprobado ko na. Emergency. Lumala ang kalagayan ni Lolo. Dali, puntahan natin. Kumalma ka. Ano ang nangyari? Maayos siya kaninang umaga. Bigla na lang umubo ng dugo at himatayin. Tara na. Banal na manggagamot. Paano ito nangyari? Ayos lang. Si Lolo. Mahina na ang pangangatawan. Isang lamig ang nagpasimula. Nang relapse. Huminahon ka. Nakausap ko na ang mentor ko. Nasa Hengcheng siya ngayon. At darating na. Totoo. Lola. Totoo. Huwag mag-alala. Lola, huwag kang mag-alala. Dumadating na ang haring manggagamot. Gagaling si Lolo. Yan. Bakit mo dinala ulit tong walang kwentang lalaki? Ang kalagayan ni Lolo. Baka siya ang sanhi. Hulihin siya. Suwail na babae ka. Hindi mo na naman ako nakinig. Narito ako. Para gamutin siya. Kung hahadlangan niyo ako ngayon, hindi siya magtatagal. Lola, ganyan na si Lolo. Hindi ba dapat subukan lahat ng paraan? Paano kung makatulong talaga si Liuxin? Anong kakayahan? Mapapantayan ba niya ang haring manggagamot? Kumpirmado ng banal na manggagamot na paparating na ang hari. Bakit papakialaman ng impostor na to? Bawat minutong naghihintay tayo, lalong humihina. Si Lolo. Gago ka. Lola, huwag na nating patagalin. Nagtiwala ako sa kanya. Kung ikaw ay mabaygo, ililibing ka ng pamilya Chen kasama niya. Sang-ayon ako. Kung hindi ko siya mapagaling, ibibigay ko ang buhay ko. Ngunit kung magtagumpay ako, Tutol ako. Lola, gusto ko ring maligtas si Lolo. Pero itong lalaking to. Hindi mapagkakatiwalaan. Walang kakayahan talaga. Tutol din ako. Ikukumpara ako sa gwardiya. Nasaan ang dignidad ko? O ang karangalan ng mentor kong? Haring manggagamot? pagamot na siya sa banal na manggagamot. Ang pagpakialam ni Liuxin ngayon. Pagnanakaw ng kredito. Exact. Ang loko-lokong to, may masamang balak. Ito. Hindi ko naisip yun. Nasa sayo ang desisyon. Yamang pinagkakatiwalaan ng lahat ang banal na manggagamot. Bakit hindi mo ipakita ngayon? Sige. Ipapakita ko na ang panghuling teknik. Hindi ba ito mapanganib? Hinay lang. Babantayan ko. CJ. Pagkakabit sa Juke Point, magdudulot ng pagkalito ng Blood Key, lalong lalala ang kalagayan.
Sa Chanshu Point. Mild, paralitiko ang mga binti. Severe, buong katawan manginimi. Kung balak mo siyang tapusin, mas mabuti ang Baihi Point. Ikaw. Kung gusto mong tumulong, manahimik ka na lang. Dumating na ang pantas na manggagamot. Guro, narito ka rin sa wakas. Susuriin ko muna ang kakaibang kasong ito. Sa kasamaang palad, wala na akong magagawa. Kung maagang naaksyonan, baka may pag-asa. Pero ngayon, Guro, itong loko-loko ang nag-alaga kanina. Baka siya ang nagpasama ng kalagayan? Binata, may solusyon ka ba? Meron. Yamang siguradong sigurado ka. Maaari mo nang ipagpatuloy. Huwag kang mayabang, bata. Kung talagang sigurado ka. Matapang ka ba? Makipagpustahan? Anong kondisyon kapag nagtagumpay ka? Hindi ko naguguluhin siya niyan. Kapag nabigo ka, lumayo ka sa kanya. Kasundo. Gusto ko ring makipagpustahan. Ikaw rin? Shenhai. Mahalaga ang kalagayan ni Lolo. Ayos lang. Sabihin mo ang kondisyon mo. Nakikita mo? Hindi siya nag-aalala. Bakit ikaw? Kapag nagkamali ka, tatalikuran mo ang pagiging doktor. Kapag nagtagumpay ka, aminin ko ang aking pagkabulag. At magmano bilang pagsisisi. CJ. Gumaling na. Nalinis ang plema, mabuti na. Gumaan ang pakiramdam. Ginhawa. Totoo palang may mga bagong bayani. Matanda ngunit maalam na pamamaraan. Naliwanagan ako. Maraming natutunan. Guro, nakatulong din kami. Kung wala ang aking preparasyon, magtatagumpay kaya siya? Tama, kalahati ay sa makalangit na manggagamot. Binata. Sa iyong potensyal. Lumuhad ka. 3 pagyuko. At tatanggapin kitang alagad. Ayaw pang magsisi. Ang kakulangan sa dunong ay mapapatawad, ngunit maling pamamaraan. Diskwalipika sa pagpapagaling. Sa halip na pagsisisi, sisihin ng iba. Maging alagad ko, ikahihiya ng aking pamana. Itinatakwil kita. Hindi ka na tagapagmana. Umalis ka. Mga gwardya. Palayasin ang impostor. Labas. Lele. Swerte mo lang, Totoy. Dahil nailigtas mo si Lolo. Maging bayaw na kita. Hindi ka magbibiro sa pamilya? Oo, kalimutan na. Walang nangyari. Binatang Panginoon. Emergensya sa pamilya. Sumama ka sa akin. Nakabangon na ang tagapangulo. Hayaan ko na kayong magkita. Maglakad tayo sa hardin. Magpatuloy kayo. Huwag na. Manatili kayo kay Lolo. Binatang Panginoon. Steward tao. Krisis sa pamilya. Ginamo ng puno ang isang mahalagang tao. Hindi gumaling ng maayos. Nagalit ang mahalagang tao. Bakit ako sinabihan? Maraming eksperto sa aming angkan. Bakit ako tinawag? Huwag kang magbiro, Binatang Panginoon. Ang angkan ng Zog. Sa acupuncture, pangalawa. Sa buong bansa. Ikaw lang ang makakalutas nito. Steward Tao, bakit naman? Umalis sa kabisera papuntang Hengcheng. May chismis na. Nasa Hengcheng ka raw. Kaya naisip ko. Subukan kong pumunta. Hindi na. Maasahan ng aking ama.
Kaya niya itong lutasin. Kaya, pagkatapos iligtas, wala ka ng silbi. Pinalayas ka ng mga Chen. Wala kang pakialam dyan. Paano ka nagpakita dito pagkatapos matalo? Nangako akong hindi gambalain si Chen niya. Ang card na ito'y may 5 milyon. Lisanin mo si Chen yan. Sa iyo ang pera. Ayaw ko sa maruming pera mo. Tumingin ka sa sarili mo, sino ka ba? Walang hiya ka. Gago. Banal na manggagamot. Bakit mo ako sinuntok? Paano ka naging mayabang dito? Siye. Ang ka ng Zyuj. Yenan, kahit papaano nakilala mo ako. Ako si Lihaw. Hindi ko nakilala ang iyong ranggo. Binatang Panginoong Zyuj, patawarin mo ang aking kamangmangan. Awa mo. Awaan mo ang angka ng Li. Xiao Liu. Pagkatapos ng paggamot, gumaling na talaga ako. Hindi ko inasahang ganito kagaling ang kakayahan mo. Ha ha ha. Marunong lang ako ng di karaniwang paraan. Ganoon nga ang inakala ko, kung hindi. Huwag mong pagalitan si Xiao Liu. Opo, lolo. Siya. Pero malaki ang utang na loob natin sa kanya. Tagapangulo, alam niyo po, matagal ko nang gusto pakasalan si Chen Yan. Sana ituparin niyo ang pangako niyo. Hindi naman ito lihim. Natural na tinutupad namin ang salita. Pero seryosong usapin ang pag-aasawa. Nakasalalay dito ang kaligayahan ni Chen Yan. Kailangan kong pag-isipang mabuti ito. Naiintindihan ko. Hindi. Shenhai, anong kalokohan to? Lola, hindi naman ako nag-asta. Kitang-kita naman. May gusto si binatang Li kay Chen Yan. At noong may sakit si Lolo, malaki ang naitulong ng pamilyang Li. Ile. Ano bang punto mo? Liu Xing. Wala ka bang pagpapahalaga sa sarili? Ano ba ang estado mo? Paano ka makakapantay kay binatang Li? Kung magkaisa ang ating pamilya, malaki ang makukuha ng mga Chen. Kung pakakasalan ka ni Chen Yan, kawawa naman tayo sa Hengcheng. Tama na, Shenhai. Tigil na. Lolo, Hinto, sobra na. Para to sa kinabukasan ng pamilyang Chen. Kahit 10 buhay, hindi aabot kay Li ang kayamanan ni Liu Xing. Kung siya ang pakakasalan ni Chen Yan, maghahirap lang siya. Di ba, Chen Yan? Huwag kang makialam sa buhay ko. Kapag apektado na ang pamilyang Chen, kailangan kong makisali. ha? Paano naman ang interes ko? Anong kinalaman mo sa aming pamilya? Bakit ka nandito? Tungkol to sa ating dalawa. Sumusuporta ako kay binatang Li. Prestihiyoso ang pamilya niya. Paano makakapantay ang isang gwardya? Ang buhay ko. Hindi mo dapat pinakikialaman. Simula ngayon. Ako si Lihaw. Hindi ko nagagambalain si Chen Yan. Kung lalabagin ko ang pangakong ito, naway maging mas masahol pa ako sa aso. Chairman Chen. Nananatiling may bisa ang ating mga kasunduan. Ang pamilyang Li ay hindi urong, hindi ito magbabago. Yamang umurong na ang mga Li. Ang pamilyang Chen, hindi sisirain ang salita. Ako'y nagsasabi. Ang kasal ni na Chen Yan. At Liu Xing ay desidido na. Hindi, tutol pa rin ako. Ano ba ang problema mo? Ano ba talaga ang tinututulan mo? Hindi ko matanggap siya. Noong una, sa kagandahan ni Chen Yan, maaari sana tayong makakuha ng makapangyarihang alyansa sa Hengcheng. Kapag napangasawan niya si Chen Yan, sino ang mag-aalaga sa pamilya natin? Ang tagumpay sa negosyo ay nasa kakayahan. Tama na. Kakayahan. Huwag mo itong i-personnel. Pero kung gustong gumapang sa pamilya Chen, bilang manugang na palamunin, patunayan mo muna ang halaga mo. Lolo, iminumungkahi ko. Subukan natin ang kakayahan ni Liu Xing. Alamin natin kung karapat-dapat maging manugang ng ating pamilya. CJ.
Sundin natin ang mungkahi ni Chen Hai. Liu Xing, ipakitang may halaga ka. Para mapatahimik ang mga nag-aalinlangan. Nasa likod mo kami. Pero lolo, Tinatanggap ko ang hamon. Chen Yan. Kumusta na ang proyekto sa Song Group? lolo, ang kasunduan. Ay pinag-uusapan pa lamang. Pinag-uusapan. Hindi mo pa nga nakakausap ang mga tagapamahala nila. Lolo, ako. Tigilan mo. Sa totoo lang. Nakipagkaibigan ako sa Songcorp Executive. Pagkatapos ilipat ang 2 milyon, pumayag silang makipagtulungan. Maasahan mo. Galing ito sa personal kong pondo, hindi sa kumpanya. Magaling. Ikaw ang mangunguna sa proyektong ito. Mas mababa ka kay Chen Hai, hindi na pagtatalunan. Ginoo. Nais kong patunayan ang sarili. Pahintulutan niyo. Sumali sa negosasyon. Sa Songcorp. Bigyan pa po ng pagkakataon siya niya. Ikaw, seryoso ka? CJ. Subukan mo. Pero huwag mong gambalain. Ang pagsisikap ni Chen Hai, naiintindihan? Sang-ayon. Lolo, hindi ko ito matatanggap. Hindi kayo mabibigo. Lolo. Hahanda natin ang mga dokumento. Para sa Songcorp agad. Lolo, tiwala ba talaga kayo sa walang kwentang iyon? Yamang gusto ni Chen Yan ang gwardyang iyon. Gumagawa ako ng mga hadlang. Para siyang kusang umalis. Magaling na plano. Nakausap mo na ba si Madam Song? Pero hindi pa napag-uusapan ang kasunduan. Bakit? Kailangan ng personal na usapan sa ganitong bagay. At saka, makakapakialam siya. Mabuting mag-ina. Hahaha. Sabi ka bang pakasalan ako? Inuuna mo na ang interes ko. Kuya Wang, sa iyo ang pera. Ang kontrata natin. Huwag kang mag-alala. Iiwan ko ito sa'yo. Narito na sila. Kumusta? Liu Xing, handang maglingkod. Ikaw siguro si Chen Yan. Tama. Sumama ka sa akin mamayang gabi. May kaunting aliwan. At ang kontratang ito ay mapupunta sa mga Chen. Hahaha. Ito lang ang kaya kong gawin. Ang pagkuha mo ng kasunduang ito ay nakadepende sa iyong ugali. Walang kasunduan. Nobya ko si Chen Yan. Sino ang nangusisa sa'yo, basura? Malaman mo ang iyong lugar. Hayaan mo siyang sumagot. Makinig kang mabuti. Sa negosyo, dapat kumbinsihin mo siya. Kailangang magbayad si Chen Yan. Chen Hai. Tigilan mo ang kahiya. Hindi mo kontrolado ang kontrata. Liu Xing, tatanggihan mo ang aking kabaitan. Pagsisisihan mo to. Sayang ang gandang ito. Sa isang walang kwentang lalaki. Nakakalungkot naman. Kuya Wang, ikaw. Sinaktan mo, gwardiya. Pigilan siya. Subukan nyo. Madam Song, taos-puso kaming humihingi ng paumanhin. Hindi ito mapapatawad. Liu Xing, lumuhad ka at humingi ng tawad. Ininsulto tayo ng mga Chen. Kapag tumanggi tayong makipagtulungan, gagamit sila ng dahas. Madam Song, Xiao Wang, humingi ka ng tawad. Iniligtas ako ni Jilio. Magsosorry ka. paumanhin. Ganito ba ang pagsasanay sa inyo? Magpakita ka ng katapatan. Hindi sa akin. Humingi ka ng tawad sa nobya ko. Binibini Chen. Pasensya na. Wala ka sa usapang to. Umalis ka. Madam Song. Tawagin niyo na lang akong Xiaohai. Ang aking calling card. Nakita ko lahat kanina. Aalis ka ba ng kusa? O ipapasok ko ang gwardya? Madam Song, nagkakamali kayo. Gwardya. Samahan niyo palabas ito. Ngayon na. Taos puso akong humihingi ng tawa. Nakakasira ito sa aming pagtanggap. Kasalanan ko ito. Hindi ko napigilan ang mga tauhan ko.
Ipakilala ko, ito ang aking nobya. Chen yan. Tama na. Haha. Madam Song, noong huli tayong magkita, gumawa ako ng pabango. Para sa anak niyo, nakakatulong magpahinga at mag-focus. Maaaring may karagdagang pakinabang. Ang bait ninyo. Madam Song, sumama si Liuxing sa akin para pag-usapan ang posibleng pakikipagtulungan. Taos puso ang aming layunin. Madam Song. Bagamat ang Chen Corporation hindi nangunguna sa Hengcheng, ang aming mabisang operasyon, mas mababa ang gastos kaysa malalaking kumpanya. Kaya mas maganda ang aming alok. Lampas 9 ang kontrata. Wala sa poder ko ang desisyon, ngunit irerekomenda ko kayo sa asawa ko, para sa pakikipagsosyo. Chairman, nasa conference room ang binata. Sakto ang dating mo. Ito ang binatang sinasabi, ang nagligtas kay Bebe. Salamat, binata. Baka hindi namin nakita ulit ang anak namin kung wala ka. Maupo ka. Chairman Song, narito ang detalyadong proposisyon para sa kolaborasyon. Xiaowang. Ano ang profesional na opinion mo? Mukhang maayos ang proposisyon ni MS, Chen. Pero paborito ng husto sa kanila. Bakit mo nasabi iyan? Magsalita ka ng diretsahan. Inupahan ka namin. Para sa walang kikiling na ekspertisyo. Sige. Ang halaga ng Chen Corporation ay bahagya lang umabot sa 9 na digit. Ang proyektong ganito kalaki, na ipagkatiwala sa kanila, ay may panganib na magdulot ng pagkabigo, kung kulang ang kanilang kakayahan. Tama na, hinto. Chairman, bagaman ang Chen Corporation ay makikinabang ng husto, maitutumbas namin ang panganib ninyo. Pabuya, dapat kayong bigyan ng kapalit sa ibang paraan. Sa huli, ikaw ang nagligtas kay Bebe. Ipinagmamalaki ko. Ihiwalay ang personal sa profesional. Ang desisyong ito. Nakasalalay sa aming lupon. Sa pagkamay kanina, ang pulso ninyo ay nagpapahiwatig. Talaga. Mahal, pambihira ang kanyang kakayahan sa medisina. Medyo, hindi ako maayos nitong mga nakaraang araw. Bumalik ang dating mga sintomas. Ang inyong ninanang sakit, lampas na sa tamang panahon para sa operasyon. Hindi sapat ang mga gamot, kaya hindi mawala ang sakit. Eksakto. Kaya ko itong gamutin. Binata. Huwag kang magmalabi sa pangako. Namana ni Bibi ang kondisyong ito, dahil nagamot ko siya. Mas madali ang sayo. Tanungin ang lolo ni Chen yan, ang kanyang hindi nagagamot na sakit, ay gawa ko. Kahit ang banal na manggagagamot ay nabigo. Ikaw ang nagtagumpay? Huwag paniwalaan ang kasinungalingan. Gumagamit lang siya ng mga halamang gamot. Ang paggaling ng pamilya Chen ay swerte lang. Dagdag pa, walang lunas na pampagaling ng lahat sa mundo. At kung talagang sikat siya, bakit hindi namin narinig ang pangalan niya? Xiaowang, tumahimik ka. Dinududa mo ba ang nakita ng mga mata ko? Ang iniisip ko lang ay kalusugan ng chairman. Hindi mabubuhay ang kumpanya nang wala siya. Kailangan natin siyang pagalingin. Kung kaya ni Liu Xing ito, subukan na natin siya. Chairman Song, kung hindi gamutin, maaari itong ikamatay. Talaga, subukan na natin. Ano namang mawawala? Chairman, nakita ko mismo ang kakayahan ni Liuxing. Kayang-kaya niya kayong pagalingin. Relax lang po, Chairman. Gumagana ang pakiramdam ko. Bumabalik ang lakas.
Bakit may amoy gamot ang kahon? Ito ba ay iligal na gamot? Xiao Wang, huwag kang ang owa. Chairman, gamit ko ay sinaunang akupuntura. Binabad muna ang mga karayom sa halamang gamot. Kamangha-mangha. Kumpletong gagaling ang sakit nyo, pero kailangan ng maraming session. Dadalaw ako para sa mga treatment. Ha ha ha. Ang galing. Sumali ka sa song group. Ako mismo ang magtuturo sa'yo. Walang hanggan ang potensyal mo. Kinikilala ko ang karangalan. Pero hindi muna ako sasa. Ha ha, kabataan. Pag-ibig ang siyang nagwawagi. Ayon sa kasabihan. Ha ha ha. Tungkol sa kontratang iyon, Ang Chen Corporation ang makakakuha. Dahil kasama si Liu Xing. Pinagkakatiwalaan ko ang inyong pagganap. Ngunit Pangulo, kulang sa kwalifikasyon ang Chen Corp. Mas mahalaga ang determinasyon at tamang saloobin kaysa kwalifikasyon. Ginoo ang pamilyang Siangguan. Kung ibibigay natin ito sa Chen Corp, magagalit ang mga Siangguan. Tama na. Ako na ang bahala sa mga siyangguan. Laging may ugnayan ng negosyo. Pero, natatakot kang magpaliwanag kay Chen. Walang kabuluhan, nakangarap ka. Mula unang araw sa Chen Corp, sinisiraan mo ako, iniharang mo ang kasunduang ito. Pwedeng magpaliwanag. Tungkol sa 2 milyong pabuya mo. Kasinungalingan. Hindi ko naintindihan. Sagutin mo ito. Bakit nagpadala sa'yo ng 2 milyon si Chen Hai? Ipaliwanag mo yan. Ano? Suhol. Pangulo, hayaan niyo pong maglinaw. Hindi iyon ang... Hahawak ang HR sa iyong pagtatanggal. Ikaw ay tinanggal na. nakuha nga natin ang kontrata. Naging epektibo ang iyong pagsisikap. Wala akong ginawa. Kalokohan. Iyon mong paghahanda ang naging susi. Pagpapagaling ang aking husay, pero ang negosyo. Ikaw ang dalubhasa. Ngayon ka pa ng bola sa akin. Hahaha, kahanga-hanga ang trabaho. Upang matapos ang kasunduan. Chen Hai. Malaki ang naitulong mo, di ba? Ang interes ng pamilya. Ang pinakamahalaga. Ang labis na pagsisikap. Ay aking tungkulin. Lolo, si Liu Xing ang dapat pasalamatan. Hinadlangan tayo ni Chen Hai at sinubukan pa. Sirangin ang paglagda. Chen Hai. Totoo ba ito? Hindi. Sinalakay ni Liu Xing ang executive nila. Negosasyon. Kailangan ng diplomasya, hindi dahas. Tama na. Tapos na ang usapan. Huwag nang dagdagan ng detalye. Lolo. Pumasa ako sa pagsubok. Ngayon. Pagbibigyan mo ba ang pag-aasawa namin? Tutol pa rin ako. Chen Hai, tama na. Hindi mo kontrolado ang buhay ko. Ang kasal ninyo. Lahat ng Chen ay apektado nito. Maaari ba akong magsalita? Hindi ba ito makatwiran? CJ, magsalita ka. Lolo, si Chen yan. Ang pinakamagandang babae sa Hengcheng. Ang mahalagang perlas ng pamilya. Dapat magbigay si Liu Xing ng 5 milyon na dote. Chen Hai, ayaw ko nito. Hindi para sa'yo, para sa karangalan ng mga Chen. Kung walang 5 milyon, tututulan ko ang kasal na to. Eksakto. May respetong kasal ba na walang dote? Hindi ba masasabi? Nagdedesperasyon ang mga Chen. Babaeng nagbabayad ng sariling dote. Nakakahiya. Magiging katatawanan siya. Lolo, hatulan mo itong patas. Ang dote ay kailangan. Ang reputasyon natin sa Hengcheng. Nangangailangan nito. Hindi natin. Maaaring magpatawa sa atin. ₱5 milyon na nga. Walang problema. Liu Xing, 5 milyon. Kaya mo. Haha. Hindi 500. Nababaliw ka na ba? Natakot ka hanggang kaluluwa mo? Makakakita ka ng katotohanan. Padalhan mo ako ng 5 milyon. Ipadadala ito ni Tao Bai. Loko talaga. Sinusunod ka ng Divine Healer? Sino ka para mag-utos? Liu Xing. Hindi ito biro.
Liu Xing. May pananagutan ang salita. Makakakita ka. Agad. Ito ang 5 milyon. Para sa iyong pagtuturo ng medisina. Di binong manggagamot? Ikaw mismo ang dumalaw? Ang halaga ng 5 milyon, ako ang nakakaalam. Sa inyo, napakalaking halaga nito, ngunit para sa akin. Parang barya lang ito. Ang bait mo naman, na pinuntahan mo pa ako. Tumawag ka lang kailan mo ako kailangan. Di binong manggagamot. Hindi ka ba mananatili para magkape? Hindi na kailangan. Ngunit, Lolo, narito na ang pera. 5 milyon na dote. Kahanga-hanga. Teka, hindi pa ako tapos. Ang 5 milyong ito ay simula pa lang. Kung gusto niyang pakasalan si Chen Yan, magbabayad siya ng 5 milyon para sa respeto. Chen Hai. Lumampas ka na. Lumampas. Pinalaki ka ng pamilya. Ngayong nakahanap ka ng pag-ibig. Di ba dapat magbigay-pugay siya? Pinalaki ka ng pamilya. Lumalabag ka na sa hangganan. May hangganan ang kasakiman. Haha, ano ba? Walang pera, tingnan natin ang kaya mo. Nawala na ang kayabangan mo? Lolo, pwedeng huwag na itong bayaran. ₱5 milyon pa ang dapat para sa tunay na respeto. Ang pamilya mo, talagang walang hiya. Isang hampas lupang walang kwenta. Mangahas na makapasok sa pamilya namin. Ano ang tawag mo dito? Makinig ka sa akin. Malaman mo ang lugar mo. Hindi ka dito kabilang. Ganyan ba ang trato sa kapwa? Lampas ka na. Narito si Madam Song. Dumating na si Madam Song. Malaking karangalan ang inyong pagdating, hindi namin kayo inaasahan. Liu Xing. Nag-alaga sa asawa ko. Ang aking asawa ay personal na ipinatawag ako upang taus-pusong magpasalamat. Sobra po ang kabutihan niyo, Madam. Sapat na ang kontratang ibinigay niyo. Wala na kaming hihilingin pa. Gaya ng sinabi ni Yan, huwag po ninyo kaming ituring na estranghero. Kung gayon, tanggapin ninyo ito bilang maagang regalo sa inyong kasal. Narito ang 5 milyon. Sana'y magdulot ito ng walang hanggang ligaya, isang pinagpalang pagsasama. Hindi ko po ito matatanggap, Madam Song. Tanggapin mo, kahit hindi mo kailangan ito ng misis mo. Liu Xing, tanggapin mo ang regalong ito. Ang pagtanggi ay kawalan ng respeto. Kay Madam Song at sa Song Group. Liu Xing, magpasalamat ka ng maayos. Salamat po, Madam Song. Ngayong may 5 milyon ka na. Ipakita mo ang respeto mo sa akin. Saka ko papayagan ang kasal nyo ni Chen Yan. Mula ngayon, wala ka nang makukuha sa akin. Lolo. Maliwanag na si Liu Xing. Ay walang respeto sa inyo, Liu Xing. Nagpapasalamat ako nang iligtas mo ako. Sa 10 milyon mo ipinakita ang totoo mong ugali. Nabigo ako sa'yo. Napakababaw. Liu Xing. Gusto mo pang makapasok sa pamilya namin. Iabot mo ang 5 milyon. At kakalimutan natin ang lahat. Kung hindi, kalimutan mo na si Chen Yan. Liu Xing. Sinasabi mong mahal mo si Yan Yan, pero ayaw mong ibigay ang maliit na halagang ito. Naririnig mo ba ako? Kung gusto mong sumapi sa pamilya Chen, dapat mong malaman na sa aming tahanan, kami ang nagpapasya. Sumunod ka sa amin. Alam ko ang laro mo, pagkatapos ng 5 milyong ito, hihingi ka lang ng hihingi. Anong lakas ng loob mong tawaging walang utang na loob? Ikaw ang taksil dito. Tama na. Ganito ang trato kay Liu Xing at Chen Yan, ang Song Group. Formal nang pinuputol ang ugnayan sa mga Chen. Teka po, Madam Song. Pamilya lang naman ang may gulo. Hindi dapat to makaapekto sa negosyo.
Akala ba ni kusa kaming nakipag-tie up sa mga Chen? Maliwanagan tayo. Ang Song Group ay nakipag-partner lang sa Chen dahil sa reputasyon ni Liu Xing. Nakapirma na tayo ng kontrata. Hindi basta pwedeng sirain yan. E kung gawin namin? Walang saysay ang penalty fee sa Song Group, pero tanungin. Kaya niyong singilin sa amin. Sana tutulungan ko ang pamilya Chen, pero ngayon, mukhang hindi na kailangan pa. Madam Song, huwag po kayong magalit. Sinusubok lang namin si Liu Xing. Ngayong pumasa na siya. Payag kaming pakasalan niya. Si Chen yan. Sana manatili kayong tapat sa salita, walang pagbabaligtad. Liu Xing, ihatid mo si Madam Song. Salamat po, Madam Song. Hindi na kailangan. Kung muling saktan ng mga Chen, hanapin niyo ako. Okay lang. Ang puno ng Shangguan family ay may kakaibang karamdaman. Walang doktor ang makagamot. Ikaw ang irerekomenda ko. Ako ng kaso. Lahat tayo, kumalma muna. Nabili ko ang 1,000 taong gulang na wild ginseng sa auction ngayon. Sabi ng batikan, makakatulong ito kay Lolo. Tingnan niyo ang lalagyan. Millions ang halaga nito. Ang bait-bait mo talaga. Hindi napunta sa wala ang paboritismo ni Lolo. Ako ang paboritong apo, syempre, 1,000,000 lang yan. Kung gagaling si Lolo. Sulit ang bawat sentimo. Ayon pa sa doktor. Kailangan ng 1 taong 50 ginseng root sa gamutan. 50 milyon agad yon. Shangguans lang sa Hengsheng ang may ganitong kakayahan. Tama, young master yun. Ito ang doktor na sinasabi ko sa inyo. Madam Song, hindi nyo sinaseryoso to. Mukha pa siyang bata sa akin. Paano siya naging dalubhasang doktor? Ano ng kaguluhan? Ang nangyayari? Lolo. Ito ang nangyayari kapag ayaw magpakasal at magkaanak. Ang angkan ng Shangguan ay nangangailangan ng tagapagmana. Hindi ako makatulog. Kakaisip nito. Nangangailangan lang ng sariwang hangin. Huwag na naman ito. Kung panay ang pagpupumilit mo sa apo, hindi na ako dadalaw. Sige, tigil na. Hihinto na ako. Hihinto na. Ginoong Shangguan, ito ang doktor na sinabi ko. Siya. Pinagaling niya ang puno ng Chen at ang asawa mo. Oo, huwag mapaniwala sa kanyang kabataan. Pambihira ang kanyang kakayahan. Naniniwala akong makakatulong siya. Ikaw naniniwala. Ako hindi. Hihintay namin ang doktor kong himala. Lolo, tingnan mo. Nakuha ko ng 1,000 taong gulang na ginseng sa subasta. Sabi ng doktor, gamitin itong pampabilis ng gamot. At malapit nang gumaling. Mabuti. Huwag gagamitin ang ginseng. Pwedeng ikamatay mo ito. Ang kapal mo. Mga gwardya, palayasin siya. Binibini, pakiusap. Nais lang tumulong ni Liu Xing. Baka tama siya. Kay lakas ng loob ng batang ito. Gusto mo ba ng palo? Tama na. Naglakbay siya ng malayo. Na may mabuting hangarin. Dapat tayong maging mabuting host. Lolo, impostor siya. Isa na namang pera lang ang habol. Kaya mo ba talaga akong pagalingin? 4 na paraan ng pagsusuri ang gamit sa tradisyonal na medisina. Kahit di ko nakuha ang pulso mo, halatang hata ang sintomas sa pagmamasid. Yele, mga peking doktor. Kahit kaunti lang ang nakita ko. Kadalasan matatanda ang mga ganyan, bata tulad mo. Una ko to. Sinasa puso ko ang dangal ng Song. Tunay na doktor si Liu Xing. Kaya niyang pagalingin ang lolo mo. Darating na ang doktor ko. Lahat ng sakit kaya niyang gamutin. At may expose ang impostor niyo. Nagpapagaling ng lahat ng sakit. Kahit si Tao Bai hindi magsasabi niyan, mukhang naloko kayo. Mag-ingat kayo. Iyan kayo ang dapat mag-ingat. Nasaan ang pasyente? Abala ako. Dok, may impostor tayo ngayon dito. Ipakita niyo dapat ang tunay na gamutan. Abat nagkita rin tayo dito. Narito ka rin? Ito ba ang salamangkero mong nadiskubre? Siya nga. Maraming kilalang tao ang nagamot niya. Mas marami siyang eksperyensya kaysa sa kain mo. Sa ating dalawa,
Sino ang mas magaling na doktor? Ito, magsalita ka. Sige, aminado ako. Ang kakayahan kong maggamot ay talagang mas mababa kaysa sa kanya. Binata yon, bitawan. Walang kwenta. Hayaan nyo na siyang gamutin ng pasyente. Hindi na ako makikialam pa. Palem. Binata yun, huwag kang magalit. Buti na lang dinala ko si Liushi. Kung hindi, nagkagulo na tayo. Buti na lang nakaiwas tayo sa sakuna. Ayos na ang lahat. Mabuti naman ang hangarin ni Binata yun. Ang gusto ko lang ay ang para sa lolo. Pero, kung bibigyan mo ako ng apo sa tuhod, lalo akong sasaya. Tama na. Ilang beses ko bang sasabihin, ayokong magpakasal at ayoko ng anak, huwag niyo akong pilitin. CJ, huwag kang magalit, ang gusto ko lang ay ang para sa'yo. Ginoo, ma-examine na kita ngayon. Sige na. Kaya mo ba talagang gamutin siya o hindi? Bilisan mo. Ang sakit ng lolo mo ay may kinalaman din sa'yo. Paano naging kasalanan ko? Magagamot mo ba siya o hindi? Ang matinding pagnanais ng iyong lolo sa tagapagmana. Nagdulot ng labis na pagkabalisa na pumalaot sa kanyang kalagayan. Kalakhan mo namang sinasabi. Bakit ka biglang umaayaw? Ano ang sinabi mo? Ulitin mo nga, ang lakas ng loob mong hamakin ako. Kaya pala ayaw magpakasal. Akala namin malandi lang siya. Palaking panggap lang pala. Siya lang ang tagapagmana ng angkan. Sa kanya na ba magwawakas ang lahi? Lolo, totoo ba ito? Siyempre hindi. Sabihin mo na, makatutulong ito sa iyong paggaling. Huwag mong alalahanin ang kay Ginoong yon. Napagkabao. Mabuti, napakabuti. Karaniwan pagkatapos magdugo, manghihina ang tao. Ngunit mas gumaan ako. Kahanga-hanga, ha, dahil sa aking ginawang akupuntura. Para mailabas ang natipong dugo. Magaling na gawa. Talagang may kakayahan. Mabuting husay ni Madam Song. Yun pasalamatan mo ng maayos ang doktor. Dapat kay Madam Song ang pasasalamat. Itong huwad na manggagamot. Hindi karapat-dapat sa pasasalamat. Kapag binayaran natin sila, gagawin nila ang lahat. Patawarin mo siya na sobrahan ko sa paglambing. Unawain mo na lamang. Lolo, sinadya niya akong insultuhin. Naging padalos-dalos ako. Ngunit ang paraang ito ay talagang nakakagulat. Ginoong yun, bayaran mo ang aking singil. Sa huli. Pera pa rin ang nasusunod. Magkano? Sabihin mo. Karaniwan ay libre ang paggamot ko, ngunit dahil mayaman ka. Ito ang ipapataw kong halaga, 50,000. Bibigyan kita ng 500,000. Kapag ikay lumuhod at humingi ng tawad. Mali ang pagkakaintindi mo, Ginoong yon. 5 milyon ang singil. Ngunit kung tapat ang pagsisisi, babawasan ko ang bayad. Ano sa palagay mo? Tigil. Ibigay mo ang 5 milyon. Karapat-dapat ito. Ikaw si Chen Hai mula sa Chen Corporation. Opo, binibini yon. Ito po ang aking card. Masidong maliit ang kumpanya ninyo. Pinatawag ko kayo rito para lang itanong kung mayroon bang walang kwentang manugang na si Liu Xing? Ang pamilya ninyo? Opo. Nagkasala po ba siya? Gusto niyo bang parusahan ko siya? Tulungan ko kayong mapag-alitan. Haha, bugbugin siya. Masyado yatang. Madali yun para sa kanya. Mga kabigan, kaarawan ng lolo natin ngayon. Ito ay 100 taong gulang na. Fleece flower root na pinag-ipunan ko. Mukhang napakamahal nito. Higit 1 siglo na ito. Mga 6 na numero ang halaga. Haha, hindi naman ganon kamahal. Milyon lang po. Bagamat hindi ako mayaman.
Alam ko ang tamang asal sa buhay. Sa buhay. Huwag kalimutan ng pinanggalingan, at maging mabuting anak. Tama ba ako? Hahaha. Hindi ka tulad ng iba, na nakakalimot sa pamilya pag yumaman. Chenhai. Nakaloko ka yata. Ang sinasabi mong fleece flower root na to, mas mura pa sa tsa natin. Hindi mo man lang tiningnan. Paano mo nasabing peke? Naiinggit ka lang. Isa lang itong kamote na binabad sa halamang gamot. Kamote. Impossible. Hindi ganito ang itsura ng kamote. Liu Xing. Huwag mong isipin na dahil marunong ka. Mag-acupuncture at may kilala ka. Mayayaman, alam mo na ang lahat. At kaya mong gawin ang kahit ano. Ayoko lang maospital si Lolo. Sa kinain niyong tikayamanan. Puro kalokohan lang ang lumalabas sa bibig mo. Anong klaseng araw ba ito? Ang lakas ng loob mong laitin si Lolo. Totoo lang ang sinasabi ko. Ang human shape na fleece flower root ay napakabihira. Halos walang katumbas na halaga yan. Nakuha mo yan sa 1 milyon. Biro mo yan. Ako. Ikaw pinagsitsismis mo lang ako. Kumbinsido ka na? Nadaya rin ako. Pero ipinakikita lang yan ang pagmamahal ko kay Lolo. Anong dala mo? Walang dala-dala. Mukha kang kuripot. Tama na ang away. Lolo. Lolo, birthday mo ngayon. Pero si Liuxing walang regalo, at kinutya pa ang sa akin. Sinong nagsabing wala akong dala? Ito ang espesyal kong handog. Ew, anong baho yan? Anong mabahong bagal na to? Liuxing, itong mabahong bagay. Regalo mo kay Lolo. Anong nasa isip mo? Liuxing, sobra ka na. Lolo, $5 milyong na regalo ko sa inyo. Tanggapin nyo dapat to. Liuxing, akala mo ba hindi kami sosyal na pamilya? Sasabihin mo 5 milyon ang putik na to, akala mo ba mga tanga kami? Liu Xing. May problema ka ba sa pamilya namin? Sobra na to. Pero malakas ang kapit niya. Tama na, na-appreciate ko naman. Pero wala naman akong pakinabang dito. Sa'yo na yan, Liuxing. Akala mo ba hindi kami sosyal na pamilya? Sasabihin mo 5 milyon ang putik na to, akala mo ba mga tanga kami? Liu Xing. May problema ka ba sa pamilya namin? Sobra na to. Pero malakas ang kapit niya. Tama na, na-appreciate ko naman. Pero wala akong pakinabang dito. Sa'yo na yan. Narinig mo yon, Liuxing? Itago mo yang mabahong putik mo. Matandang Chen. Maligayang pagdating. Ang pagdalaw niyong ay karangalan sa aming tahanan. Maupo po kayo. Anong amoy yan? Baka ito ay ang Baolingdan? Hinirang na manggagamot. Nagawa mo talagang buuin ang Baolingdan? Ginoong tao bay. Ano po itong Baolingdan? Anong Baolingdan? Putik lang na mabaho to. Mali po ang akala ni Ong. Ang Baolingdan ay milagrosong gamot sa mga karamdaman. Nagpapagaling ng may sakit. Nagpapanatili ng kalusugan. Bihirang gamot din para sa mahabang buhay. Nawala ang resipe nito sa mahabang panahon. Ngayong muling lumitaw. Isang piraso ay walang katumbas. Napakahalaga nito. Liuxing, ibigay mo ang gamot. Ang baho ng gamot na to. Paano ito? Ibigay mo na. Bilisan mo. Hindi. Ibigay mo kay Lolo. Liu Xing. Sumunod ka na at ibigay. Yan, gusto mo ba ito? Liuxing, ikaw. Liuxing, ano ba ang balak mo?
Hiniling ni Lolo, kay Chen Yan mo ibinigay. Sinabi ni Lolo na hindi niya kailangan, kaya yan ko binigay. Tama na ang kalokohan. Gumawa ka ulit para kay Lolo. Pasensya na, mahirap hanapin ang resipe ng baolindan, at napakahirap tipunin ng sangkap. Napakahalaga nito, kung makakagawa pa ulit. Ay swertehan na lang. Wala kang galang sa matatanda. Walang utang na loob. Chen Yan, hindi ako nagsisinungaling. Talagang mahirap gawin ang baolindan. Tanungin niyo si tao kung ayaw maniwala. Lele. Liuxing, dapat mong ipaliwanag ang sarili mo ngayon. Kung hindi ka makakagawa ng panibago, ibigay mo na ang recipe bilang regalo sa karawan. Kung gusto mong mapabilang sa pamilyang Chen, dapat may pagpapakita ka ng sinseridad, di ba? Exact. Ang magagandang bagay ay dapat ibahagi, hindi itago. Anong klase ka ng miyembro ng pamilya? Ang nagtatago ng mga lihim? Kaya mo ba o hindi? Kung kaya mo, gawin mo. Kung hindi, umalis ka sa pamilyang Chen. Ikaw, lumalampas ka na. Chen Yan, walang kinalaman sa'yo ito. Sinusubok namin ang katapatan at ugali ni Liuxing sa pamilya. Humanda ka. Hindi. Nagawa na ni Liuxing ang lahat para sa mga Chen. Pinalayas niya ang sakit ni Lolo, at nakuha ang kontrata sa sobra na ang pagsubok sa kanya. Chen Yan. Wala kang karapatan dito. Umalis ka na. Hindi. Kung palalayasin mo si Liuxing, sasama ako sa kanya. Bastos. Palayasin niyo siya. Paano ka sasama sa talunan na to? Dapat sumama ka sa akin. Sino ito? Lolo. Si Yang Master Shangguan yun ng pamilyang Shangguan. Ang pinakamakapangyarihang pamilya sa Henchen. Yang Master yun, maupo po kayo. Pumunta ako dito, una para sa iyong kaarawan. Pangalawa para mag-proposa. Nais kong pakasalan si Chen Yan. Alam ko, may kapit si Liu Xing sa mga song, pero huwag kang mag-alala, ako ang bahala sa kanila. Kung bawiin ng mga song ang kontrata, may mas magagandang proyekto ang mga Shangguan. Napaka-considerate. Ako ang nobyo ni Chen Yan. Shangguan yun, huwag mong isipin yan. Sino ka ba? Anong karapatan mong magsalita? Ikaw, huwag mong kalimutan, isa kang mababang gwardya. Ginoo, sana tanggapin ninyo ang aking proposisyon, at kanselahin ang kanilang kasunduan. Anong nobyo? Isa kang walang kwentang manugang na nakatira dito. Sino ka ba talaga? Huwag mong kalimutan, isa kang mabahong gwardya. Ginoo, sana tanggapin ninyo ang aking proposisyon, at kanselahin ang kanilang kasunduan. Alam ni Yang Master yun ang tungkol sa kontrata ng Chen at Song. Mukhang ginawan mo ng pananaliksik ang pamilya namin. Lolo. Madaling mabubunyag ng pamilyang Shangguan ang lahat sa Hencheng. Walang kahirap-hirap para sa amin. Ang kontrata ay maliit lang, pero ang integridad ay pinakamahalaga. Sa Hencheng, ang karangalan ang siyang lahat. Sumasang-ayon ako sa nakatatanda. Kung nandito na ako, dala ko ang aking sinseridad. Ito, para sa akin ang lahat ng ito. Napaka-heneroso ni Ginoong yon. Ito ang deposito kung payag kayo. Kung hindi, ito magiging problema nyo. Alam nyo na ang gagawin. Hindi na kailangan ng paliwanag. Ang matalino'y hindi nagpapatulo ng buhay. Yamang gusto ni Ginoong yun si Chen Yan. Dapat akong umurong ng marangal. Ginoong yun, magiging pamilya na tayo. Ha ha ha. Ang pagkapili ko kay Chen Yan ay karangalan ng inyong pamilya. Sa Hencheng, kung saan naghahari ang mga Shangguan, ang mga Chen ay makakabahagi. Tiyak, magiging isang pamilya tayo. Tutol ako. Saan nagpunta si Yun? Nagpropose siya sa ibang pamilya. Anong kabaliwan ba yan? Haha, baka naman para sa kabutihan. Magkakaroon na ako ng apo. Sino ang babae? Anak ng pamilyang Chen. Pinakamaganda raw sa Hencheng. Ang nobya ni Liu Xing? Tulungan niyo ako magbihis, pupunta ako sa mga Chen. Ayaw ko. Si Liuxing lang ang pakakasalan ko. Wala nang iba.
Lolo, dapat tupad sa pangako. Chen Yan. Ang desisyon ko ay hindi mo matututulan. Desisyon ito ni Chen Yan, hindi ng pamilyang Chen, lalong hindi sa iyo, Chen Hai. Bakit ka nagtatatabi? Matagal ka nang nanghuhutot sa mga Chen. Nasisilaw sa kagandahan ni Chen Yan. Paano hindi ito concern natin? Ano, di ka naging alipin ng pamilyang Chen? Wala ka nang mapakinabangan? Ngayon ka pa nag-aartista? Ayos lang. Lumuhod. Tawagin mo akong ama. At sa'yo na ang 10 milyon. Binata yon, kahit ikaw dapat di mag-aksaya ng pera. Lumuhod. Bilasan mo, malaking halaga. Kung hindi ikaw, ako na. Mabuti ang mood ko ngayon. Lumuhod ka habang maaga pa. Sobra ka na. Dahil sa respeto, tinatawag kitang Panginoon. Pero kung wala nun, matandang ulyanin ka lang. Wala kang kinalaman dito. Umurong ka at manood ka. Iniligtas ako ni Chen Yan, at mabait siya sa akin. Paano ko siya ipagkakanulo? Kung may nasaktan ako sa iyo, humihingi ako ng tawad. Umalis ka na. Paglaruan nating di ito nangyari. Walang utang na loob ka. Mga tao, bugbugin nyo. Tigil. Tama na ang kalokohan, binata. Paumanhin. Di ko inasahan ng kalokohan iyon. Nabigo akong disiplinahin siya. Dahil iginagalang ang matanda, kalimutan na ito. Lolo, bakit ako pasaway? Nandito ako para magpropesa. At pumayag na ang mga Chen. Magpakasal? Pakakasalan kanino? Di mo alam nobya siya ni Liu Xing? Itigil ang kahihiyan. Dinudungisan mo ang pangalang Siyangguan. Umuwi ka na. Lolo, pakakasalan ko si Chen Yan. Di naman karapat-dapat ang mga Chen sa atin. Maging mabait ka. Sumama ka sa akin. Makukuha ko siya. Kung di ko siya mapapangasawa, paggawa ka na lang ng bagong apo sa tatay ko. Kalimutan mo na ang mga apo sa tuhod. Lolo, kung ayaw mo, papakapon ako bukas. Kilala mo ako. Sinasabi ko, ginagawa ko. Huwag kang magpakapasaway. Lolo, tunay ang pag-ibig ko kay Chen Yan. Gusto mo nang magkaapo sa tuhod, di ba? Liu Xing. Nakita mo na ang kalagayan namin. Tulad ng kasabihan, marami pang isda sa dagat. Hayaan mo na siyon. Babayaran kita. 10 milyon. 20 milyon. 30 milyon. 40 milyon. 50 milyon. Walang perang makakapilit sa akin ito. Pakakasalan ko si Chen Yan. Liu Xing. Huwag kang walang utang na loob. Kahit pinapalampas ito ng mga Chen, hindi ibig sabihin makakalaban mo ang Siyangguan at si Jion. Tanggapin mo na ang pera, at magpasalamat ka. Apo ko si Chen Yan, hindi ko ito papayagan. Hindi mo siya mapapakasalan. Kahit anong banta o tukso, ang gawin mo ngayon, kami ni Chen Yan. Hindi maghihiwalay. Si Liu Xing lang ang pakakasalan ko habang Kahihiyan sa pamilya natin. Chen Yan. Ang gusto lang namin ay kabutihan mo. Liu Xing, hindi mo karapat-dapat si Chen Yan. Umalis ka na. Hindi ka pa uuwing walang dala ng mga Chen. May tao talagang matitigil lang sa kabaong. Kawawa. Nakikipag-usap ako ng may respeto. Kapag pumayag ka, isisumpa ko. Ikaw at pamilya mo ay makikihati sa yaman at kasaganaan. Pag-isipan mong mabuti. Ang paghahati sa yaman. Panggagamot ko lang ang habol mo. Puno ng Siyangguan, mali ba ako? Bata. Huwag mong sabrahan ang sarili mo. Bibigyan kita ng huling pagkakataon. Bawiin mo ang sinabi mo. At parang walang nangyari. Ang yaman yung ito. Walang saysay sa akin. Ha. Katawa-tawa, mga Siyangguan ng hari sa Hengcheng. Paano ka nang ahas magsalita ng ganyan? Hindi mo alam ang lugar mo? Lolo. Bugbugin niyo siya. At itapon sa labas. Pamilyang nagbabayad ng kabutihan ng kasamaan. Ang lakas manggingay sa Hengcheng. Kung di ko iniligtas, lolo nyo, hindi kayo makakapagyabang ngayon. Binayaran na namin serbisyo mo. Wala kaming utang sa'yo. Anong pagtumbas ng kabutihan ng kasamaan? Itinuturing niyong katraidoran bilang marangal na gawa. Siyangguan yon ang kapal ng mukha mo. Walang kapantay sa Hengcheng. Tama na. Sino ka para manli sa akin o kay yun? Alamin mo ang iyong posisyon. Kung ikukumpara sa mga angkang tulad namin, ikaw ay isang hamak na.
Taong walang kabuluhan. Kaya ba nga, mga walang hiya kayong lahat. Chen Yan, umalis na tayo. Chen Yan. Hindi ka makaalis kahit saan. Ang mga kabataan sa Hengcheng. Sino ang may lakas ng loob na tutulan ng pamilyang Siyangguan? Kung gagawin mo ito, pag-isipan mong mabuti ang mga kahihinatnan. Hindi mo magagawa ito. Wala siyang kinalaman sa usaping ito. Huwag kang makisali, Liu Xing. Umalis ka na. Dapat ginawa na ito noon pa, nakakahiya. Hindi ka matututo hanggat huli na. Chen Yan. Bakit ka tututol? Ang pakakasal kay Binibining Yot. Ang pinakamabuting desisyon para sa'yo. Huminahon ka, Yan. Hindi nila ako kayang talunin. Hindi man lang malapit. Alam mo ba kung sino ako? Isang mabahong gwardiya ka lang. Nababaliw ka na ba? Mga tauhan. Kunin ninyo ang magiging manugang kong babae. Teka. Binibini. Bakit nakaluhod si Tao Bai sa kanya? Tingnan natin ang mangyayari. Ikaw, marangal na lahi ng pamilyang Zog mula sa kabisera. Hindi dapat magtiis ng kahihiyan mula sa mga hampas lupang ito. Huwag mo nang tiisin ang kahihiyang ito. Hindi ko matitiis na manood lang. Ginoong Tao, bakit ka luluhod sa isang hamak? Anong pamilyang Zuge? Bulag ka sa katotohanan. Ang pamilyang Zog. Sinasabi ng mga alamat ang mga pinakamahusay na manggagamot. Ang pamilyang Zog. Ang mga Siyangguan, manatiling kalmado. Parang anino kumilos ang pamilyang Zuge, biglang lumilitaw at nawawala. Si Liu Xing ay isang hamak na gwardiya. Paano siya magiging binibini nila? Ginoong Tao. Siya ay isang taong aming inampon. Mali ka siguro. Eksakto. Maling tao ang hinuli mo. Nang dumating siya sa mga Chen, halos walang materhan. Kung hindi sa amin, namatay na siya sa gutom. Diyos na manggagamot na tao. Katulad mo. Hinahangaan ko ang kakayahan ni Liu Xing. Ngunit ang pantasyang ito, hindi makakapagligtas sa kanya, mga tauhan. Dalhin ninyo ang magiging manugang ko. Gago. Hindi ka ba natatakot mapahiya ang pamilyang Zog? Hindi mo magagawa ito. Kunin ninyo siya. Anong Zog? Hereditaryo lang silang mga alipin ng pamilyang ito. Ha 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 ha. Kung Liu ka man o Zog. Mga gwardya, hatsingan ninyo siya. Huwag. Tigilan nyo, bitawan ninyo. Huwag ninyong sasaktin ang anak ko. Ginang Song, bakit po kayo narito? Ang iyong ama, ano? Ginang Song, narito ba kayo para kay Liu Xing? Siyangguan yun. Iniligtas ni Liu Xing ang lolo mo. Ito ba ang pasasalamat mo? Ano, nagagalit ka na? Wala ring mangyayari sa galit mo. Alamin mo ang iyong katayuan. Siyangguan yun, huwag kang magmalaki. Baka masira mo ang pangalan ng pamilya mo. Alam mo ba kung sino itong Ginoo? Wala akong pakialam kung sino siya. Sa lungsod na ito, ako ang may kapangyarihan. Ikaw pala ang nagyayabang kanina? Si Tao Bai, tagapangasiwa, nagpupugay sa punong angkan. Nakakatawa. Seryoso ka pala sa pagpapanggap? Wala akong pakialam sa kahit anong punong angkan. Tagapangasiwa. Muling ipahayag mo kami. Dumating ako ng may buong katapatan. Upang humingi ng tulong medikal sa punong angkan ng Zog. Paumanhin. Lumayas kayo. Punong angkan. Panginoong Zog. Panginoong Zog. Kami nagpupugay kay Panginoong Zog. Bulag ang aming angkang Siyangguan. Nagkamali kami. Maging maawa po kayo. Lolo, anong ginagawa mo? Gago. Lumuhad at humingi ng tawad, ngayon din. Sino siya? Bakit ako luluhod? Siya ang tunay na punong angkan. Lumuhad ka. Hindi ako luluhod. Ano naman kung siya ay Zog? Ito ang lungsod Heng. Liu Xing, huwag. Binatang Ginoong Zuge.
Huwag niyo kaming pagbintangan sa aming nakaraan. Hindi ko sinadya ang lahat laban. Sumusunod lang ako sa pamilyang Chen. Ang pamilya niyong Chen ay walang prinsipyo. Pangahas kayong humingi ng tawad ngayon. Liu Xing. Lahat ito pagsubok lang, at ngayon. Pumasa ka, aking ipinahahayag. Maaari mo nang pakasalan si Chen Yan. Kalimutan na lang natin. Ang maliliit na pagkakamali, pagsubok. Huwag mong gamiting dahilan. Ang kahihiyan niyong ginawa. Tayo'y parang magkakamag-anak na. Manatili tayong mahinahon, HMM. Walang dapat awayan, ha? Chen Yan, kausapin mo ng maayos. Lolo, muntik mo na akong ipagbili sa mga syanguan. Wala ka ng karapatang utusan. Ilang taon naming inaruga kayo. Kahit alaga, marunong tumanaw ng utang na loob. Paano kayo naging ganto? Kayo ang may kagagawa nito. Shing, umuwi na tayo. Nang ako'y itaboy niyo noon, hindi na ako balak bumalik. Xiao Liu, mas makapalang dugo kaysa tubig. Natatakot lang ang tatay mong ayaw mo siyang makita. Ipinasuyo niyang hikayatin kita. Tatay, babalik ako sa isang kondisyon. Tulad ng dati. Pakiusap. Buwagin ang mga makalumang alituntunin. Tatay. Ang daang taong medikal na karunungan ng Zhuge, dapat sana'y ibinahagi na sa madla. Sige. Ako'y naging matigas ang ulo. Salamat, tatay. Yan sasama ka ba sa Maynila? Mabuti. Ako'y naging matigas ang ulo. Salamat, tatay. Yan sasama ka ba sa Maynila? Umalis na tayo. Shing, mag-ingat ka. Gagaw kang walang ingat. Lolo, hindi ako makakita. Yuner, bakit hindi ako makakita? Yuner, anong nangyari? Huwag mo akong takutin. Ginoong yon. Anong nangyari? Ginoong yon. Nakikiusap ako. Iligtas ang apo ko. Ginoong tao, pakisagip siya. Mahabag po kayo. Ang pabago-bago niyang ugali ang nagdulot ng pagbabara ng dugo, na nag-ipon sa utak niya sa loob ng maraming taon. Ang pagkahulog mo kanina. Parang bumigay na dam na nagpakawala ng presyon, kaya't nabulag siya. Binatang Ginoong Zhuge. Mahabag kayo, pagalingin niyo ang apo ko. Matapos niya akong pakitunguhan ng ganoon. Liu Xing. Baka dapat mo siyang suriin. Nagkamali ang aming angkang siyangguan. Taos puso akong humihingi ng tawad. Luluhod ako sa'yo. Nakatatanda ka sa akin ng ilang dekada. Kung may luluhod, si Siyangguan yun mismo ang dapat. Luluhod ako. Nagkamali ako. Iligtas niyo ako. Maawa kayo. Nakakakita na ako. Lolo, bumalik na ang paningin ko. Salamat sa langit. Hindi mo ba pasasalamatan si binatang Ginoong Zhuge? Pasalamatan siya? Hindi ko naman siya pinilit na tumulong. Isa lang siyang peking manggagamot. Walang kakaiba. Paano ka naging ganito kawalang utang na loob? Binatang Ginoong Zhuge. Huwag po kayong magalit. Nakikiusap ako ng kapatawaran. Parurusahan ko itong walang utang na loob sa bahay. Hindi na kailangan. Tandaan mo ang mga salita ko, mabubulag ulit siya sa loob ng 1 linggo. Kung hindi gagamuti, lalala ang mga sintomas. Posibleng ikamatay niya ito. Ikaw na hamak. Ano ang sinabi mo? Ang kanyang kakayahan sa medisina. Mas mataas pa sa akin. Ang diagnosis na ito. Hindi na pag-aalinlanganan. Ang kumpletong lunas. Nangangailangan ng mahabang paggamot. Iligtas niyo ako. Ayokong mabulag. Ayokong mamatay. Maawa kayo. Tutulungan kita. Sa isang kondisyon, maging apprentice ko sa paggagamot ng 10 taon. Araw-araw na paghahanda ng mga halaman. Apprentice? Kasama ang aking mga gamot. 10 taong paghihirap. Lulunasan ang iyong karamdaman. Oo, talagang. Ang paglilingkod sa angkang Zhuge. Pinakamataas na karangalan niyon. Walang tutol. Tanungin mo siya. Nais mo bang mabulag magpakailanman? Payag ako, gagawin ko.
Samahan mo kami. Teka, may sasabihin ako. Madam Song, ano ang ginagawa niyo? Yan, di kita pipigilang umalis. Pero ipagtanggol mo naman ang angkan nating Chen. Ang mga Chen ay walang saysay sa akin. Simula ngayon, asawa na lang ako ni Liuxin.